Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Frontline News. Balita ito ni Maricel Halili tungkol sa hindi pagdalo ni PBBM sa kanyang public events at ang paliwanag naman ng Malacanang, malabong paliwanag tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Pakinggan natin. Alaya. Si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOIM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang awarding ceremony kanina. But instead of the President's Executive Secretary, Ralph Recto, yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na kayo kung bakit hindi naka-attend dahil kagabi dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye kung anong klase ng discomfort yung naramdaman ng Pangulo. Pero na-discharge naman daw agad si PBBM at bumalik na rin daw dito sa Malacanang. Stable na rin daw ang kanyang kondisyon pero buong umaga kanina nagpahinga lamang siya at minonitor lamang siya ng kanyang doktor. Ngayong hapon, inaasahan daw na dadalo na siya sa private meetings. 2 private meetings daw yung dadaluhan nila pero kakatanggap-tanggap lang din natin na balita na mukhang hindi natutuloy. Si hindi na pupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung Yun. So, ang napakinggan ko mismo itong si Auntie Claire Castro sa tanong ng reporter na si Ivan Mayrina is yun nga, mag-a-attend ang Pangulo that was April 6, Vice Mayor's League of the Philippines oath-taking. Nung ipakita talaga yung video, naniwala ko kagad na nasa mabuti siyang kalagayan hanggang the following day, yun na, nagsulputan na ang mga comments na matagal na video na daw yun. Ay, nako. And then, mga litrato, mga events ng Pangulo, mainstream media mismo, nagpapakalat ng mga proof of life na malusog ang Pangulo. Kaya lang, hindi nyo na maloko ang netizens ngayon dahil marunong silang kumilatis. Yun. Nakita nila si late Defense Secretary, Presidential Legal Counsel Enrile na kasama. Ano ba naman to? Next time naman kayo, mainstream media, mag-isip-isip naman ng kaunti. I-review nyo yung inyong ipalabas para hindi kayo mabuking. Nakakahiya kayo sa I don't know kung may manunood pa sa inyo mga taong bayan. Ako, hindi na ako nanonood sa mainstream media. Matagal na. Hindi katulad nung una, nang pahinga ko, pagkahapon na yun, manood na sa mainstream media, sa mga balita. Ngayon, dito na lang ako sa Facebook. Pinipili ko yung mga nagbibigay, nag-update ng balita. So, kailan tayo makakatanggap ng totoong report sa kalagayan ng ating Pangulo? Ako, I'm sorry magkanya-kanya lang tayo ng pananaw. Ang dami yung mga nag-aabang ng kung anong mangyari dahil magpapapansit daw sila, magluluto daw sila ng toni-toniladang pansit, magpaparty sila, may magkatay ng baboy, magpapakape, magbubunyi daw. Ako, kanya huwag kayong magalit Parehas kami ni Mr. Jason sabi niya, gusto niyang mabuhay ang Pangulo. Para mapanagot siya sa 2028, mapanagot siya sa dapat niyang accountability. Yeah, nabasa ko yun, post ni Mr. Jason again, malala ko yung prediction ni Congressman Edgar Erese. Pag nanalong presidente si BP Sara sa 2028,
Either makulong yang Marcos na yan at ang kanyang mga kasamahan or mag-exile na naman. So, hindi ako fans ni Cara David. But kung kayo, hindi ko kayo masisisi. Kasi nga, si Professor Clarita Carlos medyo may ibang dating yung kanyang post na where is our humanity? Nasaan yung pagkatao natin kung magbubunyi kayo sa mga bali-balita di umano na may malubhang karamdaman ng isang tao. Sinagot kaagad siya ni Kipicho, sabi niya na masisisi mo ba yung mga tao kung kagaya nung namatay si Hitler, nagbunyi ang milyones dahil isang evil leader si Hitler. Kaya nung pumanaw siya, nagbunyi ang karamihan. Kaya hindi mo masisisi yung mga magiging fans ni Cara David. Ano pa, yung may nabasa akong mga biblical verses. Ano ba ito? Proverbs. The people rejoice when evil leader perish. Ganun. Mayroon talaga. Magbubunyi ang tao pag pumanaw na ang isang leader na hindi naman maasahan. So, may nakita akong post kanina na sabi, hindi ito fake news, tunay ito. Meeting ng 4 na tao. Nonoy Aquino, Juan Ponce Enrile, Romeo Acop, at ang number 4, yung napapabalitan, may ka-stage 4. Sabi ko, ang galing naman nilang gumawa. Nagmi-meeting silang 4. Hindi ito fake news, but alam ko ano yan. AI na yon kasi nga paano mag-meeting yung 4 na yun. So, ano ba talaga? Sana magbigay na rin ng palasyo. May maasahan pa ba tayo sa palasyo na tunay? Okay to, malalaman natin. Bukas, April 9, tama ba yun? Kagitingan, araw ng Kagitingan. Yeah. 8 ngayon. Pag mag-attend siya doon, buhay na buhay. Pag hindi siya mag-attend, I don't know. Kasi every year yan, nag-a-attend siya sa April 9 dahil napaka mahalagang event sa history ng bansa natin ang araw ng Kagitingan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Ang nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin, pinibili natin namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si Kuya ang nataga Anugero. Ano ni ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige mangitag budget pang atop. Karon nga na ilang sponsor, salamat kaayo og
unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa San Aquino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat magkura gyud sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.